pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at ako po ay nagagalak na tayo magkasama-sama. Ako po ay ang dalangin ko po sa inyo ay kayo ay maayos. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang inyong palatuntunang Ehemplo. At alam niyo naman po, dito ay nagpapakilala tayo ng kagalingan ng mga Pilipino, mga kababayan natin, maging sa larangan ng kanilang sariling paggawa o mga organisasyon ng mga kapilipino natin na tumutulong po hindi lamang sa kapwa, kung hindi para pagalingin din yung ating kultura, yung ating edukasyon, governance, yan, at community development. At yan po ang isang tutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, abay ako po'y magpapasalamat muna sa ating mga tagapakinig at taga-suporta ng Far East Broadcasting Company at ng ating palatuntunang Ehemplo. Siyempre, unang-una na po tayong napapakinggan sa Maynila over 702 DZAS sa ating mga radyo. Naku, maraming salamat po. Sa Bacolod naman sa 1233 DYVS. Sa South Cotabato over 1062 DXKI. Sa Santiago Isabela sa 1143 DZMR. Nandiyan din po tayo. Sa Cagayan de Oro, nga pala, anibersaryo nga po pala. This is the anniversary month of our station, DXJL. Dyan po, 103.3 FM, the New J, dyan sa Cagayan de Oro. So happy anniversary din po sa inyong lahat sa buwan na ito. Nandiyan din po tayo siyempre sa Quezon, Palawan, sa himpilang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At hindi naman po siyempre magpapahuli ang ating mga kaibigang nakikinig over 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook Live. Ayan, nandiyan din po kayo. At yun din po mga nakikinig over our website sa febc.ph. At gusto ko pong paalalahanan sa inyo yung po ating FEBC Stream app. Yung ating streaming app ay ayos na both on Android and sa iOS, sa Apple. Kaya pwede na po kayong pumunta sa Apple Store or sa Google Play Store para po i-download. Kung wala pa, pagsabihin nyo na po sa ating mga kasamahan. At kaya tayo po napapanood din sa ating YouTube channels dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ngayon, alam niyo naman po, tayo pa rin ay nandito ngayon sa pandemya at ating patuloy na binibigyang pansin, no, ang ating pag-iingat, lalong-lalo na po pagpasok nitong Delta variant. So gusto nating mag-ingat, pero hindi po ito nagiging balakid sa pagpatuloy na pagtulong natin sa ating kapwa. Tulad po ng sinimulan ng ating kababayang si Ana Patricia Non. Siya po ang ating ehemplo sa araw na ito. Siya po ang organizer ng Maginhawa Community Pantry at alam po natin na yan po ay lumaganap nung kanyang sinimulan na ang gawain ito. Siya po ay graduate ng Visual Communications sa University of the Philippines Fine Arts at isang entrepreneur na nagpapatakbo po ng isang maliit na furniture making shop na medyo nagsara nga po dahil nga po dito sa pandemyang ito. Noong April 2021, si Patricia po came up with the idea na magkaroon ng isang community pantry dyan sa Maginhawa Street sa Quezon City. Nagsimula lang po yan sa isang maliit na parang kariton na kawayan na merong mga pagkain at mayroon pong nakalagay doon, magbigay ayon sa kakayanan, kumuha batay sa pangangailangan. O sabi nga, give what you can and take what you need. At ito po ang nagsimula ng parang bagong bayanihan sa panahon ng
pandemyang ito. At ngayon po dahil nagpapatuloy pa rin, kailangan pa rin po nating tumulong at tatanungin natin yan kay Patricia mamaya, no? At hindi lamang po yung pag-organize ng community pantry, siya rin po ay involved din sa mga nagbibigay ng pagkain, healthy meals para po sa mga lactating mothers, yung mga nagpapasuso ng mga anak nila sa gitna po ng pandemyang ito kasi kailangan din po noon. So talagang nandoon din po ang kanyang pagtulong, no? At hindi lamang po 'yon, meron din siyang programa para sa mga magsasaka at mga factory workers, political prisoners at indigenous lumads, yung mga lumad natin. Kaya nga po siya ay binigyan ng parangal ng 2021 Golden Wheel Award as Growing Local Economies Amidst the Pandemic. Kaya po maya-maya sa ating pagbabalik, kakamustahin po natin at itatanghal po natin ang ating ehemplo ngayong araw na ito, si Ana Patricio Non, dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Magandang balita! Sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radyo TV at ng Great Commission TV, sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW, at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, Ehemplo Tabas ng Batas, at Okido, The 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay, Kamalayan, Pananambahan, COVID Watch Weekend, at God is Able. FEBC Radyo TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radyo TV sa GCTV. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng sabi ko kanina, kasama po natin ang nagsimula po ng Maginhawa Community Pantry. Siya po ang ating ehemplo sa araw na ito. Walang iba po kung hindi si Patricia Non. At ang tawag po sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay Patreng. Patreng, magandang araw sa iyo. And why don't you greet our listeners? Ayun po, magandang araw din po sa inyong lahat. Magandang araw po, Kuya Dan. Thank you po sa pag-invite po sa akin. Well, thank you for allowing us to be able to interview you at this time. Alam natin na medyo matagal nang tumakbo yung community pantry at doon nga nakilala ang isang Patricia Non. No? Ngayon, siguro, but before we go into that, kasi I have been reading about you. And you've already done several things even prior to itong community pantry sa Maginhawa. Meron kang nagbibigay ng bigas sa mga driver. Tapos you were actually active din sa iyong school as part of the school government or yung student government. So that means mayroon saan nanggagaling yun? Ano ba ang background ni Patreng? Ako po kasi background ko po, youngest po ako sa aming magkakapatid. And alam niyo po yun, nasanay kami sa pamilya na nag-share. Tapos ganun din po ko. So nung nagkaroon po ako ng exposure sa UP, parang, okay pala mag-share kasi may natututunan ka rin sa community. So yun po. And yun din, hindi po kami mayaman, pero pinalaki po kami ng parents namin na mapagbigay. And sinasabi nila na dapat may dangal yung pagtulong, dapat nag-share ka, kasi yung maswerte ka pa rin may ma-offer ka.
So, at lagi may ma-offer yung tao and pagka tumulong ka, hindi ka nawawalan. So, yun po, and ano po kasi ang dream ko talaga, typical millennial, gusto ko po mag-travel, gusto ko mag-explore. Dream ko po talaga matutunan yung iba't ibang culture, makilala yung iba't ibang mga tao. Tas hindi sa level ng as turista, as a level na nag-integrate sa kanila, malaman yung way of life nila, malaman yung kung ano yung kinakain nila, ano yung trabaho nila, gano'n. So ano po tingin ko po madami kang matututunan pag exposed ka. So yun po yung goal ko talaga. So basically talagang it's experiential learning, trying to do the other things and then learning from them. Now, during the height of this pagpasok ng community pantry, there was one parish priest, no? Let me get his name. Si Reverend Richie Ramos Fortus. No? And apparently, sabi niya, nakilala ko itong si Patring nung palang nasa Laguna. Meron silang parang Serve the Church summer camp. So, saan naman ang galing yon? Ayun po, pagka summer po kasi, nung bata ko hanggang high school, sa Laguna po ako nagbabakasyon, kasama ko yung lola ko. So doon po, nag-workshop po kami for kids, nagtuturo kami sa summer camp, mga song, tapos bawat linggo, nag-iikot kami sa iba't ibang mga barangay. So pag end ng summer, parang nalibot ko na yung town ko sa Bae, Laguna. Tapos nakapagturo na rin sa kids. Tapos pag may pasok naman po, Paco Catholic School naman po ako nung high school. Nagtuturo din po kami sa public school ng mga math, English, science. So parang, and mahilig din po talaga ako sa mga bata, ganon. So, and hindi, ang feeling ko po kasi, young at heart ako, parang bata pa din talaga ako. So, ayun po, kaya nag-enjoy ako makipag-usap sa kanila, creative pa din, and may natututunan, ganun po. Kasi kaya nandoon yung siguro katuwaan din dahil sa iyong ginagawa. Kasi hindi rin kasi parang ang lumalabas, hindi naging parang palabas lang yung community pantry. Kung hindi talagang matagal mo nang ginagawa at during the pandemic I think you had a parang small furniture business na nag-close down, di ba? Oo. And parang ito ngayon yung naging outlet. Kaya I think yun yung gusto kong iangat na yung paggawa ng mabuti o pag-extend ng tulong sa mga kapwa natin ay hindi lang isang gimmick, no? Hindi iisipin na gimmick. Kung hindi, ito'y natural na sa iyo. Tumutulong ka sa mga simbahan, tumutulong ka sa mga tao sa lipunan, and then ito ngayon yung sa community pantry. Now, ang tanong ko, paano na conceive yung concept na yung magbigay ng na nasa kakayanan, ayon sa kakayanan, at kumuha ng ayon din sa iyong pangangailangan lang. Yeah. So, saan nagsimula yung ganong concept para pumasok itong community pantry? Kasi parang dapat madali nang isipin yun, pero ikaw ang nakapagsimula nun. Sa akin po kasi, sa totoo, yun nga po, katulad ng sinasabi ko, young at heart ako. Tapos nung nag-pandemic, ang foundation ko po, simple lang yung gusto kong buhay. Parang nakakakain 3 times a day, healthy, yung mind and body, yung practical po, kung ano yung kailangan ngayong pandemya, and safe yung family ko po. So, nung nagkaroon ng second ECQ, parang yun na nga lang yung kailangan ko. Parang na-rattle pa ako na kailangan mag-close down ng maliit kong negosyo, kailangan magtipid, tapos kailangan ako padala ng family ko ng pagkain kasi po lockdown dun sa tinitirhan ko. Tapos po nung time na yun, nakapag-reflect ako kasi nga po walang ibang gagawin, walang ibang mapuntahan. Inipon ko lang po talaga yung goods sa living room ko. Tapos naisip ko noon, kung ako bad trip ako pag nagugutom, mainit po yung ulo ko. What more yung ibang tao? What more yung ibang walang pera? And growing up po, kailangan namin din parang manghiram po dun sa suki namin sa palengke para may grocery kami for that week. Tapos babayaran lang din namin pagka sumweldo yung nanay ko. So po naisip ko, baka madaming pamilyang ganon kasi nakikita ko sa news ang taas ng unemployment rate.
Tapos po, iniipon ko lang talaga yung goods sa living room. Sabi ko, bahala, nadadating yung time, alam ko na yung gagawin. Tapos, true enough po, nung night before ma-lift yung lockdown dito, tinawagan ko po yung sister ko sa US. Sabi ko, ate, ito yung goods dito sa bahay. Ano kaya pwedeng gawin ko? Ganyan. Tapos sabi niya, naalala mo yung pinag-uusapan nating community pantry sa US? Sabi ko, ay, oo nga, okay, bye-bye. Nag-hang up na agad po ako kasi nabuo ko na yung idea sa isip ko eh. Tapos, yung concept po na magbigay, ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Siyempre, Filipino po yung target natin. Pinatranslate ko sa isang kapatid ko. Hindi man alam ng isang sister ko na para pala sa pantry yon, parang wala mang warning. Nakita lang nila trending na, parang wala pa akong pinagkwentuhan, gano'n. Tapos, ako rin po, give what you can, take what you need. What you need, opo. So, yun, biglaan na lang. Pinlano ko siya pero po wala na akong inintay po talaga na dati po yung mga previous na events namin. Kasama ko pa yung orgmates ko, friends ko. Ngayon po hindi na makaintay kasi parang andyan na yung gutom. Tsaka yung sinetup ko po yung pantry sa totoo. Last ko na po talaga siya. Sabi ko, last na, bahala na. Hindi ko alam kung mauubusan, mare-refill. At least ginawa ko na yung part ko. Tapos nakakilabot pag naiisip ko po kasi last ko na, binigay ko na po talaga lahat. Ito na yung last money ko na din. Tapos na nagtuloy-tuloy po siya, tapos hanggang sa dumami, yun po, nakakatawa po. In one article that I'm reading, sabi mo nga sobra ako napagod kasi biglang nagdating lahat ng mga gifts, pero hindi naman ako nagrereklamo. Yun nga yung nakakatuwa doon kasi parang may nag-trigger di ba? Mayroong naghudyat doon sa mga kababayan natin na pwede naman pala itong gawin, At so ano ang naramdaman mo nung nakita mo na from a simple, sabi ko nga siguro dala ng fine arts ka rin naman kaya naging malikhain yung idea na sige nga gawa natin ng maliit na kawayan na kahon and do that. Sige, ano ang nararamdaman mo ngayon na now, in a sense, para siyang hindi naman na institutionalize pero parang nagkaroon sabihin na natin ng momentum na iba't iba na, so hindi na lang maginhawa kung hindi mayroon nang sa Caloocan, mayroon nang sa Bulacan, may kung saan-saan na. Opo. Pakiramdam ko talaga po, hindi ko tinitake yung credits kasi yung mga nagkataon lang na nasimulan sa maginhawa pero nationwide po yung ganong kadaming tumulong. Masaya po kasi dumami siya. Pero malungkot at the same time kasi hindi mo madideny yung hunger na nandyan. Yeah, nakikita pero, na lumabas. Nag-translate into warm bodies na akala ko dati number lang yung 4.4 million Filipinos unemployed. Tapos nag-materialize siya into warm bodies. So parang yung malungkot din po. Pero ako po, pagka binabalikan ko yung nangyari sa community pantry or in 3 months pa lang po, parang na-serve niya more than its purpose. Tapos nagpapasalamat po ako sa mga tao, na-appreciate ko yung effort nila, na-appreciate ko yung effort ko. So, parang nagbago po yung buhay ko in the sense na posible pala mangyari yung mga pangarap natin basta tulong-tulong. At saka po pag ang dami niyang na-comfort na mga tao. And pag naririnig ko po yung mga kwento ng OFWs na yung anak nila nagkaroon ng outlet, nagpantry, nagpadala sila, tapos hindi na lang bad news yung naririnig nila sa Pilipinas, parang nagka-hope, nagtulungan yung mga Pilipino, parang yung mga tao may pinupuntahan, may pagkain. Alam niyo po yun, nag-celebrate. Tapos yung mga kabataan na dati nasa war on drug list, hindi na sila isolated ng communities kasi volunteers na sila. Tapos may vitamins, tapos yung mga tao naniniwala na sila sa COVID, sinusuot na nila yung mask na maayos kasi natutunan nila sa pantry, totoo yun. So para po ako sa akin, fulfilling at saka po parang kaya pa natin, parang tiwala lang ganun po. Ngayon Patreng, actually walang there is no sabihin na natin connection between the other pantries. Bali nagkakanya-kanya ngayon sila, di ba? So ikaw, ang pinamamahalaan mo pa rin is yung Maginhawa Community Pantry, while the rest naman, they're on their own.
no? Opo. On their own po talaga. Pero may group chat na po kami, may Facebook group kami. Talaga. Tapos nag-share po kami ng goods. Mhm. Kung ano po yung dumadating sa Maginhawa, hindi po lang siya sa Maginhawa, hinahati-hati po namin sa madaming pantries. So, Okay. 700 pantries po yung naghahati-hati. Okay. Now alam ko na eventually ang Quezon City kind of picked up on it at si Mayor Joy Belmonte kind of got wind of it as well. Ngayon, paano ngayon ang nagiging relasyon at ganun din ba ang nangyayari dun sa mga ibang community pantry na re-recognize na rin ba ng local government nila at nagkakaroon ba ng parang ayuda galing din sa local government dun sa ginagawa ninyo? Sa totoo po, maswerte po kami sa QC kasi very supportive po yung QC government. Tapos po, pero hindi po maiwasan may mga barangay na para nagkakaroon ng competition sa pantry. Dapat wala naman kasi parehas naman initiative niya ay makatulong. So, kaya nga po sinasabi ko, pagka ako hindi nyo nire-rentag, huwag nyo rin i-rentag yung iba. Kasi tumutulong lang sila. So, ayun po, So, yun po, pinupush pa rin po namin na maging fair po yung para sa mga organizers. Kasi po, mga volunteers, wala namang sweldo po ang pagpapantry. That's right. Opo. So, buti na lang po, meron din po kaming pool of lawyer na volunteers na nag-guide sa community pantry organizers. Kita mo naman, nagsimula lang sa pagbibigay ng pagkain, ngayon may mga abogado pa kailangan. Now, matanong ko lang, kasi since nabanggit mo na rin lamang, yun din ang gusto kong, ano ba ang punot dulo nung sinasabi nilang ikaw ay na red tag at na sabihin na natin parang ibinibilang dun sa mga komunista daw. Ano ba ang kinahihinatnan nun? Ano ba? Saan ba nanggaling yun? Actually po, hindi ko alam kung saan po nanggaling. Pero I think, kasi activist po ako nung college and I have my own opinions. Tapos, na-realize ko parang entitled naman lahat para sa kanilang opinion. And actually, yung opinion na yun, never kundi na lang sa pantry. Oo. Actually, yun nga yung gusto kong parang wala namang koneksyon yung pantry doon sa iyong, kung ano man ang iyong paninindigan. At saka ang pantry po, hindi tungkol sa akin, tungkol po sa community talaga. So, nung na-red tag po ako, mabigat po kasi kailangan ko i-reject yung mga tao. Kailangan ko po sabihin sa kanila, walang pantry today. Kailangan umuwi sila na wala silang nauwing pagkain. Nag-e-expect sila. Parang mas naisip ko po yun. Tapos nag-sink in lang sa akin na delikado pala yung nangyari sa akin. Na red tagging and mismo si General yung nagsabi. Parang doon pa lang po ako natakot sa buhay ko. And actually po, dahil sa red tagging and yung mga ganyan po, kailangan ko mag-seek ng help, ng professional help sa therapies. Kasi po ang lifestyle ko dati, before pantry, lagi po ako nagja-jogging, nag-yoga, healthy. So lumalabas po ako ng umaga para po alam niyo po, healthy ako. Yun po lagi yung lifestyle ko. So after ng red tagging po, hindi ako makalabas talaga ng bahay. Tapos, nag-gain ako ng weight, hindi po ako makatulog, gano'n. So, ngayon pa lang po ako okay. So, ngayon medyo, sabi mo nga, nakakabawi ka na. So, naayos na ba yung issue na yon para ikay makakilos pa ng mas maluwag ngayon? Wala na po ako masyado naririnig sa kanila. Pero yun nga po yung di ko alam kung safe ako. Kasi parang, di ba usually po yung safety natin, hawak natin yung safety ng buhay natin. Parang nangyari po sa akin noon, hindi ko hawak yung safety ko, parang hawak ng ibang tao. So ngayon po, hindi pa rin po siya ganun ka-okay, pero nag-iingat pa rin po ako para lang po sigurado. Nako, ang kausap po natin ngayon ay walang iba kung hindi si Patreng Non o si Ana Patricia Non ang nagsimula po ng Maginhawa Community Pantry. At sa ating pagbabalik, bibigyan pa rin natin ng dagdag kwento kung ano yung mga ginagawa pa niya ngayon. At alam ko, pagkatapos nitong interview na to, dediretso siya dahil nga po papasok na naman yung lockdown natin. Kaya po, wag po kayong aalis dito sa ating pagbabalik ng ating palatuntunang ehemplo. Dahil ang Diyos ang sa ating nagtakda.
Magandang balita! Sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radyo TV at ng Great Commission TV, sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW, at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, Ehemplo, Tabas ng Batas, at Okido, The 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay, Kamalayan, Pananambahan, COVID Watch Weekend, at God is Able. FEBC Radyo TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radyo TV sa GCTV. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo ngayon po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Tuloy pa rin po ang kwentuhan natin kasama ang sabihin na nating diwata ng Maginhawa Community Pantry. Walang iba kung hindi si Patreng noon. Patreng, dito sa situation ngayon, after the parang onset of the community, so nagtutuloy-tuloy pa rin yung community pantry hanggang today. Opo, nagtutuloy-tuloy po. At saka po lumawak po talaga siya. Kasi kung ano po yung pumasok na donation, hinahati po namin siya sa iba't ibang mga community pantries. Tapos ang order po namin ng gulay, truck. Pagka po may pera na dumadating. Wow. Tapos po hinahati namin sa 700 pantries. Pero ngayon po, siguro dahil pandemic pa rin and mahirap yung buhay, humihina po yung donation. Kaya po yun, goal din po namin na i-campaign pa yung pagtutuloy ng pantry para po makakain pa rin yung communities po natin. Now, ang isang napansin ko, well, obviously, that from the maliit na kawayang karton, naging mahabang lamesa na siya na pagkain. Yung sinasabi mo nga kasi dahil gusto kong balikan yung ngayon, yung support na yon, sabi mo nga, truck ng gulay ang dumadating. Mga nagvo-volunteer din, mga farmers, mga vegetable farmers na sabi nila, kung meron pa kami, ibibigay namin yung mga meddelata. So paano na sabihin na natin na coordinate itong mga other volunteers na nagbibigay ng libre nung kanilang mga gulay-gulay? Madami po kaming mga partner na farmers' rights advocates.
So ano po sila po, may contact sila directly sa farmers. Doon po namin directly binibili. Tapos sa tamang presyo po. Parang At social saka, enterprise, ha? Ganda opo, yan. parang Oo. social enterprise po talaga. So, kesa po dito namin bilhin sa sa Manila na mahal na, tapos patungan na ng middlemen. Sa po, directly po namin sa farmers binibili para bumalik din po sa kanila yung kita. Mhm. Now, Yun po. ito yung medyo malakihan. Pero paano naman yung mga, kasi di ba, ang simula nga niyan magbigay ayon sa iyong kakayanan. Opo. Yung mga common tao pa rin ba ay hindi ba nadi-discourage na magbigay na, ayan truck na pala ng mga pagkain ang dumadating, Opo. hindi na lang ako magbibigay. Meron din bang ganon o patuloy pa rin yung pagbigay ng common tao, sabihin natin? Ano po, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagbibigay po ng mga donation ng mga individuals. Actually po sa community pantry, mutual aid po kasi siya, bayanihan. Mhm. Hindi po alam ng iba, pero ang concept po niya, community-driven, hindi po siya donor-driven. Ibig sabihin po, lahat ng tulong pantay-pantay. For example, kayo po, Kuya Dan, nagbigay po kayo ng 5 pesos, tapos ako po nagbigay ng 5,000. Tapos yung isa po nating kaibigan, nagbigay ng 5 kilos ng bigas. Kahit po magkakaiba yung amount nun, lahat po yun pantay-pantay sa mata ng community pantry kasi ayon sa kakayahan natin and bukal sa loob. So, yun po, para rin siyang yung bayanihan, yung nagbubuhat po ng kubo. Lahat tayo pantay-pantay, nasa ilalim ng kubo and nakalapat yung paan natin sa lupa. Parang grounded tayo. Oo. At saka sa totoo lang, since ginamit mo yung bayanihan, alam mo, hindi lang naman yung bumubuhat ng bahay Kasi pagka tumatakbo doon, yung mga nanay, hawak yung mga kalan kasi pagka naibaba na yung bahay, kakain sila. Yung mga bata naman, hawak yung mga kagamitan ng bahay. Ganun yun. Kasi sabi mo nga, iba-iba yung mga kakayanan. Siyempre, yung mga lalaki, sila yung bumubuhat ng bahay mismo. At kung may malakas na babaeng gustong bumuhat din ng bahay, di sige, kasama siya. Di ba? Ang maganda dun sa sinabi mo, it is community-driven, hindi siya donor-driven. So, ang talagang pakay is that hindi kami humihingi ng mga malalaking sponsor dito. Ang hinihingi namin, yung taong bayan na nandoon sa community, in your case, dyan sa Maginhawa community, sa Teachers Village, UP Village, tulong-tulong tayo dito. Dahil yung sa Bulacan naman, they will take care of themselves. No? Opo. Ganun. Oo. At kung meron man na mga medyo malalaking kumpanya na tutulong, thank you very much. Now, ang tanong ko ay, paano kung kunwari gusto kong magpaskil ng aking, alam mo naman yung mga komersyo, di ba? Di maglalagay ng yung mga branding nila. At paano ang treatment noon sa community pantry? Actually, magandang question po. Kunyari po, may isang brand po, nag-donate siya, tapos sobrang dami yung donate. Kahit ano pong laki ng donation niya, pantay lang po ang treatment niya sa simpleng tao na nag-donate. So hindi po namin na-allow yung magpa-scale. Nagta-thank you po kami pero hindi po namin sa ilang ipopromote kasi ang pagtulong dapat wala pong kapalit. Hindi siya marketing strategy. Kasi po kung sinong, kunyari may simpleng babae, nanay, nagbigay. Hindi niya naman sasabihin i-post yung picture ko dyan. So dapat bukal sa loob natin yung pagtulong. Yun po. Now, dito sa kasi ngayon ngayon naghahanda na naman nung medyo bukas, sabi mo nga ginawa mo yung community pantry nung medyo nag-open yung restrictions. Pero ngayong sisikip na naman ang restrictions, ano ang magiging strategy o paano yung ipagpapatuloy together with the other community pantries kung talagang medyo mas strict yung lockdown? Paano ngayon magpapatuloy ang community pantry? So, ang goal po namin, actually mamayang gabi po, magmi-meeting po kami ng mga community pantry organizers. Pero isang naisip ko po na paraan, meron naman po kaming parang database, i-identify po namin yung poorest of the poor communities. Tapos po, ask po namin sila na maglabas ng upuan para doon na lang po ipapatong yung goods nila kaysa lalabas pa po at may contact. So, yun po. Tapos, iniisip pa rin po namin, dapat safe lahat. Yung mga volunteers na laging tumutulong, dapat may bigas din sila sa bahay. Tapos, ika-campaign din po namin humingi po ng mga face mask, face shield. Kasi yung communities po talaga, hindi po sila naaabot ng ganong tulong. Parang dagdag gastos pa po sa kanila yung mga PPEs po. So, ngayon, beyond the food,
kung ano pa yung mga kakailangan. Oo nga, kasi minsan nakikita ko yung mga disposable na face mask medyo marungis na ginagamit Opo. pa rin, di ba? So pati ngayon yon sinasama na dun sa Opo, kasama po. Now, dito sa ang isang gusto kong malaman, how can you encourage kung kunwari na yung iba kasi they picked it up immediately at sumunod na rin sila nagbigay. Ano ang masasabi mo dun sa mga taong nag-aalangan pa at paano sila may encourage na hindi lang community pantry, kung hindi sa ibang mga paraan pa ay makatulong at makapag-isip din ng bagong konsepto ng pagtulong? Sa akin po kasi, hindi ko naman po ipupush sa lahat na mag-pantry. Parang depende yan sa kakayahan natin. Lalo na ngayong pandemic kasi ang hirap lumabas, hindi safe po. May curfew, tapos nandyan yung Delta variant. Pero po sa akin, niwala ako na yung pagtulong, hindi lang siya isang form. Madaming paraan ka pwedeng tumulong. Pwede nga rin pong hindi food or monetary donation, pwedeng services. For example, meron po kami mga volunteers na accountant, meron po kami mga volunteers na illustrator, ganun po So kung ano yung talent natin, kung ano yung pinaka authentic self natin, tingin ko po i-unleash natin yun. Tapos makakaisip tayo ng paraan para tumulong. Yun nga po sinasabi na parang the most personal, yun din yung most creative. So parang kanya-kanyang journey. And ako po, natutunan ko lang na, okay pala tong ginagawa ko. Nung tinanggap ko yung sarili ko, tinanggap ko yung skills ko, yung weaknesses ko, ganun. So, lalabas at lalabas din po yan sa atin. Kailangan lang natin pakinggan. And natural yung good sa mga tao. Okay. Now, alam ko na sabi mo nga, it's not about you. No? Sabi mo, it's not about you, it's about the pantry. Pero alam mo, hindi natin maitatanggi na dahil dun sa ginawa mo, lumutang ang pangalan mo. No? Lumutang yung pagkatao mo. So, ngayon, ang gusto kong malaman, paano mong minamanage? Kasi unang-una, as far as the pantry is concerned, sabi mo nga, nung una, personal effort lang. Ngayon biglang ang laki-laki na nung ginagawa mo, di ba? So ano ang mga adjustments na ginawa ng isang patreng? Ngayong sabihin na natin, kahit na papaano may limelight pa rin kahit papaano nandoon naka-spotlight sa iyo So ano ang minamanage mo ngayon at paano mo to sabihin na natin ginagamit itong pagkakilala ngayon? Ako po kasi iniisip ko pa rin po, ganun pa rin ako. Kailangan ko lang po mag-extrang ingat, kailangan ko lang magkaroon ng balance. Kasi kung hindi po ako magkakaroon ng balance, sagad na sagad po yung pagod ko katulad ng first 2 months ng pantry. So, ngayon po nagsiset ako ng boundaries. May rest day ako dapat, may day na dapat malinis ko yung bahay, ganun po. So, sa akin po, paano ko ginagamit? Tuloy pa rin ang buhay. Opo, ako, may laba day pa rin po ako, may linis day pa rin po ako. Yun lang po yung parang joy ko actually. Tapos po parehas pa rin po yung ginagawa ko. Kailangan ko lang po. Pero ngayon po, nagpahinga po ako last week tapos nag-reflect ako kung ano ba yung long-term goal ko para sa pantry. Tapos actually hindi naman po mataas pressure ko sa sarili ko na dapat maging ganito ako pagtagal. Ang goal ko lang, gusto ko i-enjoy yung pantry kasi nasimulan ko siya and that akala ko imposible. So, ngayon po nagsusulat ako kung ano pa yung pwede kong i-offer sa community kasama yung mga ibang tao. Ayun. Okay. Now, matanong ko lang, si nanay at si tatay ba ay patuloy pa rin nagtatrabaho? Opo. Nag-work po sila parehas. Okay. Actually po, nasa Tarlac po yung tatay ko nag-work. Anong pangalan ni tatay? Para naman marinig mo. Arthur. Artnon. At naman ang ginagawa ni tatay sa Tarlac? Po siya, sa parang manager po siya. Hindi ko alam pala. Manager po siya sa isang market mall sa Tarlac. Okay. At si nanay naman, anong pangalan ni nanay at anong ginagawa niya naman? Si nanay po, consultant, madaming racket consultant. Tapos po, rin siya, social development worker, ganyan. So, actually, sa parents ko po nakuha yung ugali. Kami magkakapatid. Po sila, sobrang mapagbigay nung nanay at tatay ko po.
minsan nung kasama po namin sila sa bahay ng bata pa kami, may kumakatok sa bahay, humihingi ng tulong, may kumakatok sa bahay, parang nag-o-offer ng ibenta kay nanay, ganun. So ano po talaga sila, matulungin po talaga. And maswerte po kami, yun nga po yung sinasabi ko na maswerte kami, yun yung foundation na nakuha namin sa parents namin. Kasi kasi kaya ako nabanggit kasi malaking bagay na nakasuporta rin yung pamilya mo dun sa inyong ginagawa, hindi ba? I mean, I could imagine yung encouragement na, ipagpatuloy mo yan, di ba? At saka po yung mga kapatid ko, sobrang helpful po ng mga kapatid ko. Naisip ko nga po sa parang, ang swerte ko pala, parang nasakto na ako yung nag-start sa maginhawa ng community pantry. Kasi grabe po yung tulong talaga ng mga kapatid ko. And hindi ko siya masasurvive po and makukontinue kung wala sila. Talagang pagpapala sa Panginoon na nandoon buo yung pamilya ninyo, nagtutulungan. Kaya nga magandang ehemplo yan na hindi kailangan paligsahan, di ba? Yung kasi sabi mo nga, yung minsan yung iba kala nila competition yung community pantry, pero your family shows na sa iba't ibang mga ginagawa ni nanay, ni tatay, ng mga kapatid, ay lahat ito ay ginagamit, it's pulled together para maitaguyod yung pantry. At yung mga kanya-kanyang pantry, may kanya-kanya kayong kakayanan. So bahala kayo di ba? So hindi dapat maging competition ito parang mas malaki na yung pantry ni Patring. Bakit gano'n? Nagtutulungan po kami lahat. Pati po yung mga pantries po. Now, ang isang tanong ko, so ngayon, tinitignan mo ngayon itong pantry for the moment, no? Dahil nagpapatuloy ang pandemya. Pero ikay nagtapos ng visual communication sa UP at marami sa iyong mga kaklase ay mga visual artists, sila ngayon ay mga graphic designer. Ikaw ba paano mo naman pinagsasama yon? Ikaw ba'y nagtutuloy pa rin sa iyong karera? Ano naman ang plano mo dun sa larangan na yon? Ano po tawag dito po? Yung business ko po na furniture, dun ko po ina-express yung art ko. Okay. So sa pag-design, ganyan. Ano po kasi ang frustration ko talaga maging traditional sculpture. Kasi po naging Viscom nga po ako. Pero yan, ina-enjoy ko lang po yung journey ko. Before pandemic po, sa totoo, kinikriticize ko yung sarili ko na hindi ako nakakapag-art, parang hindi ako magaling sa art, ganun. Tapos nitong mga nakaraan, ina-embrace ko siya na baka may process lang ako, kanya-kanyang journey. Yun po, nakakapag-art na uli ako, tas nagpaplano ako ng exhibit ko kahit hindi malayo pa talaga. So mas naging open-minded ako sa pwede ko pang gawin. Parang bata pa ako, may energy ako, and wag akong matakot mangarap para sa akin, and wag akong matakot mangarap para sa community. Yun so po. Are we also going to see eventually na magbukas din ulit yung iyong maliit na furniture factory? Actually, bukas na ulit po siya, and tinutulungan po ako ng family, friends po, ganyan. So open na ulit po. Yan, nako. Ang kausap pa rin po natin ngayon ay walang iba kung hindi si Patricia Patreng Non, ang nagsimula po ng ating community pantry dyan sa Maginhawa at nagsimula rin po ng konsepto ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ng community pantry sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at siya po ang tanghal nating ehemplo ngayon. Kaya po pagbalik po natin ay mga huling sandali po sa ating kwentuhan dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po kami. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero
by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Kayo pa rin po ay nakatuon dito sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At dito po sa ating palatuntunang Ehemplo, by hinihikayat po namin kayo kung kayo po ay may mga kakilala na mga Pilipino na nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino at nagbibigay tulong di lamang bilang individual o kaya naman mga organisasyon, pakilala nyo naman sa amin. So feel free to get in touch with us. Pwede po kayong tumawag sa 0999-223-5675 sa Smart o di kaya naman sa 0916-296-6620 sa Globe o kaya mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph o mag-post sa Facebook. Bigay niyo po yung pangalan, yung detalye para naman po mahikayat natin at makakwentuhan din natin dito sa ating palatuntunan. Balikan po natin si Patreng Non ng Maginhawa Community Pantry. Patreng, dito sa ating pagtatapos, no, ang maganda niyan, you're 26 years old, marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo at ang hinihingi natin ay patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa iyo para magawa mo yung pagtulong at saka yung ding karera mo, maitaguyod mo yung karera mo, no. Marami ring mga kabataan ngayon na nakikinig, no? At kadalasan nga meron nga akong isang congressman na nakausap. Ang sabi niya, isa sa kanyang mga parang regrets ay parang pakunti na yung mga ehemplo o yung mga nagiging halimbawa sa buhay ng mga kabataan, no? At kadalasan ay parang wala silang mapagtuunan ng pansin. Ikaw, sa iyong sariling experience, paano ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? Sa mga kabataan, lagi ko pong iniisip talaga tuwing may nakakausap akong interview tas youth, parang nare-reaffirm ako na tama pala yung mga decision ko, na tinuloy ko yung pantry, tama yung choices ko sa sarili. Yung panahon po ngayon, sa totoo, mahirap po maging kabataan, mahirap maging youth kasi nandun ka sa stage na hindi mo alam kung bata ka pa or hindi mo alam kung kailangan mo na maging adult, kailangan mo na mag-decide sa career mo. And dumaan po ko sa mahabang phase na gano'n na expectations ko sa sarili ko, dapat mataas na agad yung sahod ko, nasa sales po ako noon, tapos dapat may sasakyan na agad ako, may bahay na ako. Para maganda yung mga pangarap na yun, pero na-realize ko, ang pinakamahalagang gawin pala ng mga kabataan, mahalin yung sarili and accept yung sarili. Yung good, yung bad, yung weakness, yung strength. And kailangan i-acknowledge natin na kanya-kanya talaga tong kanya-kanyang journey to eh. Kailangan natin pakinggan yung sarili mo. Iba si Patreng sa ibang kabataan. Iba rin yung kabataan kay Patreng, ganyan. Kanya-kanyang buhay to. Kailangan lang po natin hanapin yung gusto natin. So, minsan kailangan natin i-embrace na weird tayo. Kailangan natin embrace na creative tayo. Hindi ito yung
expectations ng society. Kasi once na tinanggap natin yung sarili natin, kung saan tayo magaling, kung saan tayo hindi magaling, doon tayo mag-bloom. Parang parang doon lalabas yung kung saan tayo magaling, and hindi natin pina-pattern yung buhay natin sa iba. So ganun lang din po yung ginawa ko sa sarili ko and sa pantry. Yung pinaka naging honest ako sa sarili ko na okay, no choice, si Patreng talaga kasama ko habang buhay kasi ako yung si Patreng. Nag-bloom ako and iningatan ko yung sarili ko. So sa kabataan po, message ko, ingatan yung sarili, magpahinga kung kailangan, i-explore nyo lang yung pagiging creative nyo. Alam ko, mas magaling kayo sa akin, mas matatalino kayo, mas mababait, ganyan. Enjoy nyo lang yung buhay nyo. And syempre, huwag kayong titigil mangarap sa sarili, tsaka pangarap sa community. Kasi walang tunay na progress kung ikaw lang mag-isa. Dapat yung mga kaibigan, kapitbahay mo, kababayan mo, umuunlad din. Alam mo, Patreng, nakakagulat, no? Merong isang survey akong nabasa na kasi kadalasan nga, di ba, sabi nga nila, the millennials get the short end of the stick. No? Maraming mga nagkikriticize sa mga millennials, sa makasarili, tinitignan nila yung kung ano yung okay lang sa kanila. Pero meron ding part dun sa sabihin na profile na yun nga yung advocacy work, tapos yung handa sa sariling kumilos. So that's the good side of that group, no, yung kayong grupo ninyong mga kabataan ngayon. Pero meron ding nagsabi dun sa research na itong pandemya na to kind of shifted your focus, na hindi na nga lang basta sarili, pero ngayon yung parang sinasabi mo na sama natin yung iba. Kasama pa rin ako, pero kasama pa rin yung iba. Totoo ba yon na nagkaroon ng parang shift dahil dito sa pandemya ang pag-iisip ng mga millennials? Para po sa akin, nangyari po talaga siya. And akala ko po kasi noon yung, di ba po pagka may problema, ang initial na iisip ng mga ibang tao na bakit ba nangyayari sa akin to, ako lang. Pero nung nagka-pandemic, lahat ng tao nakaka-experience ng pandemic, lahat nakaka-experience ng lockdown. So, iisip tayo kung ano yung pwedeng maging komportable para sa sarili natin. Pero maganda, isipin din natin kung ano yung magiging komportable yung community natin. So, yun po yung start Parang ikaw lang ba yung magiging okay? Dapat lahat tayo okay. Ayan po. Yun, nako. On that note, nako Patreng, maraming salamat sa oras mo at alam ko marami kang napangiti, marami kang napatawa sa ating kwentuhan dahil it encourages people to just give of themselves sa kapwa nila. At kung yan naman ang diyan ka makikilala, magandang pangitayan yan for the future. At we wish you well sa iyong gagawing business, yung sa furniture mo, at sana'y lalo pang lumago itong community pantry work na ginagamit mo. Maraming salamat, Patricia, sa oras mo, at kay nanay at tatay na naging ehemplo mo rin. Maraming salamat. Thank you din po. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. At yan po ang ating napakaganda namang pakikipag-usap kay Ana Patricia Non, ang nagsimula po ng Community Pantry at ngayon po ay patuloy pa ring tumutulong. Kaya maraming salamat at tulad ng dati, saludo po ang FEBC sa lahat ng ating mga ehemplo. Kayo po ba? May mga kakilala po ba kayong mga ehemplo? Panahon na po ngayon para naman na makilala natin sila. So pwede po kayong tumawag o mag-text sa amin sa 0999-223-5675 sa ating smartphones at gayon din sa 0916-296-6620 sa Globe. Nakasulat po yan sa baba. At gayon din po, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman kung kayo'y nasa Facebook at nanonood, i-post po dyan sa comments at bigay nyo sa amin yung detalye ng inyong ehemplo at i-feature po natin sila. Nako, nagpapasalamat din po tayo kay Aruel Mendoza sa kanyang pakikipagtulungan sa ating palatuntunan. At tulad po ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na patuloy na nagpapaalala at nagsasabi sa inyo sa gitna ng pandemya ang ating kinaharap. Saan ka man, kailan pa man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. God bless you, do take care, at kung hindi pa po kayo nagpapabakuna,
magpabakuna na. God bless you.